Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mga opisyal ng gobyerno at religious leaders ng Pilipinas at China nagsama-sama sa pagdarasal para sa mga biktima ng hostage-taking. Pag-ilong ng sugat sa pagitan ng dalawang bansa. Hiniling Pangulong Aquino, posibleng ipatawag ng komiting nag-iimbestiga sa hostage crisis. Exclusive, babaeng naghatid sa hostage taker sa Maynila, umarap na sa NBI. Isa pang OFW sa Hong Kong, sinisante ng amo dahil sa nangyaring hostage taking. Mga OFW doon, inabisuhang regular na makipag-ugnayan sa konsulado. Bahay ni Chinchin Gutierrez sa Quezon City, nasunog uli. Bukod sa 12 buwang sweldo, mga taga MWSS nakatanggap umano ng bonus na katumbas ng 25 buwang sweldo noong 2009. Mahigit 1 milyong libreng bakuna kontra AH1N1 mag-e-expire na sa loob ng 2 linggo. Guro sa Thailand, huli sa video na pinapalo ang mga estudyante. Mga tindang Christmas decor, sinimula ng ilabas para sa pagpasok ng Bear Month. Miss Universe 4th runner-up Venus Ra nag-courtesy call sa Malacanang. At unang sabak sa ere ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Pinaka-tinutukang palabas kagabi. Mga manonood, kanya-kanya ng manok. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Nagsama-sama kanina ang ilang Buddhist monk at Catholic bishop para ipagdasal ang mga biktima ng hostage-taking sa Quirino Grandstand noong Lunes. Dumalo rin ang ilang opisyal ng China at ng Pilipinas. Nagkakaisa sila sa panalangin para sa paghilom ng mga sugat na idinulot ng malagim na pang-hostage noong isang Lunes. Pati na rin para sa katarungan para sa mga biktima. Nakatutok si Cara David. Bumuhos man ng malakas na ulan, di nagpapigil ang mga Pilipino at Chino sa sama-samang pagdarasal para sa mga biktima ng hostage-taking sa Quirino Grandstand. Dumalo ang ilang matataas na opisyal ng Pilipinas at China. Dumating din ang kapatid ni Pangulong Aquino na si Viel. Si Most Venerable Shin Ting kasama ang ilang Buddhist monks ang nanguna ng pagdarasal para sa panig ng China. Naway mabalot raw ng kapayapaan ng mundo at mapawi na ang galit na namuo sanhi ng insidente sa Quirino Grandstand. Sina Bishop Broderick Pabilio, Bishop Honesto Ongchoko at Bishop Deo Gracias Iñiguez naman ang nanguna ng isang Catholic Mass. Ngayon ang ika-9 na araw mula nang mangyari ang hostage-taking, alinsunod sa tradisyon ng 9-day novena na kung tawagin pasyam. Umaasa ang simbahan ng pagkamatay ng mga biktima ay magbibigay ng bagong buhay para sa bansa. Tila nagpasaring naman si Bishop Pabilio sa gobyerno, pulis, hudikatura, pati sa media. Sana raw mas magkaroon ng respeto sa kapayapaan kaysa sa personal na interes. Let not this issue be politicized. That is, let it not be dealt with in a self-seeking or self-protecting way. Let those responsible, whoever they may be held accountable. No whitewash, no scapegoats. Pero kung si Manila Vice Mayor Isko Moreno ang tatanungin, ulanin man sila ng batikos, malinis daw ang kanilang konsensya. Yung bang mga malalaking opisyal nandoon ba? And you know, I have to give credit also to our policemen who bravely and courageously, did their job. Kung kunyari mangyari ulit, would you have done the same thing? Yes. No regrets.
Nanindigan rin si Manila Mayor Alfredo Lim na hindi siya ang ground commander noon. Hindi rin daw siya ang nag-utos na arestuhin ang kapatid ng hostage taker na nagpalala sa sitwasyon. Not to arrest, I said to handcuff. Don't confuse the issue. This is purely a police operation. Nobody could interfere. Not even the President, not even the Secretary of Interior, not even me. Dumalo rin si DOJ Secretary Leila de Lima. Nangako siya ng patas at makatotohanang investigasyon, katuwang ang mga opisyal ng Hong Kong. Ito raw ang tunay na makakapagpahilom sa sugat sa pagitan ng Hong Kong at Pilipinas. Pagkatapos ng misa, binasbasan ang lugar na pinangyarihan ng trahedya. Pero hindi lang pari, opisyal ng Pilipinas at China at mga pulis ang nagbigay ng bulaklak at pagbabasbas. Nagtirik din ng kandila ang ilang karaniwang Pilipino, tulad ni Aling Lourdes Babon ng Tondo. Sana yung ginagawa natin na ito, maisip ng mga taga-ibang bansa tulad ng China, na hindi natin kagusto ng mga nangyari. Na tayo humingi ng sorry sa kanila. Na tayo magkakapatid, hindi tayo ibang tao. Iisa ang dasal ng mga dumalo kanina sa misa dito sa Quirino Grandstand, ang tuluyang paghihilom ng sugat ng Hong Kong at Pilipinas. Pero ang bawat dasal ay dapat daw may katumbas na aksyon at investigasyon. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Target ng komite na nag-iimbestiga sa pang-hostage na masimulan sa Biyernes ang pagtatanong sa ilang personalidad, mga kapuso. Pati si Pangulong Aquino, posible raw ipatawag. Nakatutok si Teresa Andrada. Si Pangulong Noynoy Aquino ang isa sa mga posibleng ipatawag ng Incident Investigation and Review Committee sa isasagawa nitong investigasyon sa hostage-taking incident sa Quirino Grandstand. Magugunitang kabi-kabila ang batikos na inabot ng Pangulo dahil sa hindi umano katanggap-tanggap na paghawak sa krisis. Pinuna noon pati ang hindi raw sinagot na tawag ni Hong Kong Chief Executive Donald Tsang sa Pangulo, ang kanyang hindi pagpapakita sa publiko noong kasagsagan ng krisis at ang kanyang pananatili raw sa isang restaurant sa Maynila habang nagkakabarilan sa Quirino. Pati nga ang pagngiti ng Pangulo sa kanyang press briefing hating gabi matapos ang krisis, pinutakti ng batikos. Lahat ng mga isyong yan ay nasagot na ng Pangulo. Sinabi na niyang sadya ang kanyang pagiging low profile para hindi makasama sa sitwasyon. Hindi rin daw nakarating sa kanyang tinatawagan siya ni Tsang. Pinaliwanag na rin niyang nakatutok siya noon sa mga pangyayari at nakikipag-meeting sa kanyang mga opisyal kaugnay ng mga dapat gawing hakbang. Kaya sabi ng chairman ng komite na si Justice Secretary Leila de Lima, depende pa rin kung ipatatawag ang Pangulo sa resulta ng isusumiting report ng NBI at PNP sa kani-kanilang investigasyon. Ipinag-utos na ni de Lima na tapusin ng PNP at NBI ang mga report nila at isumite sa komite bago mag-Biyernes. Kung makita namin sa mga documents na there's need also to get some information from the President, we will consider that. But right now, we don't have such plan. But that is not something that we are completely ruling out. Target kasi ng komite na sa Biyernes umpisahan ang marathon proceedings para sa clarificatory questioning ng mga personalidad na bahagi ng negosasyon at police operations. Magiging bukas sa publiko ang proceedings. Ngayong Huwebes, formal nang magpupulong ang mga miyembro ng komite para pag-usapan kung sino ang mga ipatatawag. Bukod sa DOJ at DILG, kabilang sa komite sina Teresita Angsi ng Citizens Action Against Crime bilang kinatawan ng Filipino-Chinese Community, Herman Basbanyo, Pangulo ng KBP, at Attorney Roan Libarios nakakatawa naman sa Integrated Bar of the Philippines. Pero sabi ni de Lima, sakaling lumabas sa investigasyon na posibleng may pananagutan si DILG Secretary Jessie Robredo, hihingin niyang mag-inhibit ito sa komite. Bilang kalihim ng DILG, may jurisdiction si Robredo sa mga pulis, pati na sa mga lokal na gobyerno. This is a committee. That's why we have representatives from non-government sectors. And so if hypothetically, there would be some indication of that, then that would not prevent the committee from declaring so. No whitewash whatsoever. Kasabay ng paglalabas ng gag order sa PNP at NBI, nilinaw ni de Lima na hindi kasama sa gag order ang mga miyembro ng media. Kahapon, pinagsarhan ng gate ng mga otoridad ang mga miyembro ng media na magko-cover sana ng bullet trajectory analysis sa Hong Thai travel bus sa Camp Bagong Diwa. That was never part of the, that's not contemplated in the gag order. So the gag order I issued is still a gag order, but it's a limited one.
limited in the sense na ang pinagbabawal ko lang is yung premature and unauthorized disclosure by the investigative authorities. It's not at all a gag order to media on their coverage. You're still free to cover any and all that is happening in the course of the investigation. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Humarap na sa National Bureau of Investigation ang babae na huling nakasama ni Rolando Mendoza bago siya ng hostage. Iginiit niyang wala siyang kinalaman daw sa krimen. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Sa isang parking lot malapit sa Luneta, nagpasya si Rose na makipagkita sa GMA News. Si Rose, ang sinasabi ng NBI na huling nakasama ng napatay na si Senior Inspector Rolando Mendoza sa Fort Santiago noong Lunes ng umaga bago mang hostage. Ayon kay Rose, labis na pressure na nagtulak sa kanya para lumantad at sabihin ang mga nalalaman, lalo't natutumbok na siya sa mga balita noong mga nakaraang araw. Ako nga po, talagang nalulungkot din sa ginawa niya. 18 taon na raw silang magkaibigan na Mendoza. At sa loob ng panahong ito, hindi niya akalaing magiging laman ng napakalaking balita ang kanyang kaibigan. Misa panaginip ko po, misa pag hindi ko po alam na gayon ang gagawin niya. Nais klaruhin ni Rose, hindi niya inihatid si Mendoza sa Fort Santiago. Nagpasama lamang daw si Mendoza sa kanya na lumuwas mula Batangas patungong Maynila sa MPD headquarters para isauli ang kanyang M16 Armalite. Hindi niya alam kung bakit bigla itong nagpaiwan sa Fort Santiago. Hindi ako naghatid talaga. Kasi hindi ko naman alam na yung Fort Santiago yun, ganon. Basta inusap lang niya ako na lumuwas ng Maynila. Hindi ko alam na kung doon siya pupunta. Tsaka wala naman akong alam sa plano niya. Yun lang. Siyempre nape-pressure ako. Hindi ako makatulog. Kasama ang kanyang abogado, humarap na sa NBI kanina tanghali si Rose para magbigay ng statement. Ako'y talagang kaya po dumulog sa inyo. Ay talagang gusto ko lang pumalin sa pangalan ko. Ako'y wala pong pinagpapalala. Ang buod ng kanyang pahayag, wala siyang alam sa plano ni Mendoza. Talagang wala. Talagang wala akong kaalam-alam. Dahil kung ako'y may alam doon, hindi po ako sasama. Inamin ni Rose na bumalik siya sa hostage-taking site bago magkaputukan sa hiling na rin ng mga anak ni Mendoza. Narito ang video nang siya'y makunan habang kinukumbinsi si Mendoza na pakawalan na ang mga hostage. Kinuha ng NBI pansamantalaan driver's license ni Rose para magsagawa ng verifikasyon. Sasailalim din ito sa psychiatric interrogation na hahawakan ng NBI psychiatrist kasabay ng pagbuo ng NBI Death Investigation Division sa psychiatric profile ni Mendoza. Kinuha rin ng NBI ang cellphone number ni Rose para ihambing sa mga rumihistrong tawag sa cellphone ni Mendoza noong kasagsagan ng hostage drama. My client gave an official statement in the hope na this will set the true facts and complete the puzzle. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.